si Jonil na walang kinagis ng ama, kaya ang kanyang buhay punong-puno ng mga katanungan. Subalit sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay, ang Diyos ang kanyang kinapitan. Sadyang may mga taong handang isakripisyo ang personal na kasiyahan, maging tapat lang na tagapaglingkod ng simbahan. Gaya ni Jonil, buong lugod na ginagampanan ang kanyang mga tungkulin bilang sakristan mayor sa kanilang parokya. Sa katunayan tuwing linggo, binubuhos niya ang kanyang buong araw sa pagseserbisyo sa simbahan. Ang mga hirap na kanyang pinagdadaanan, iniaalay na lang daw niya sa itaas dahil na rin sa kanyang pananampalataya, nakahanap na rin si Jonil ng lugar sa kanyang puso upang mapatawad ang amang tinalikuran sila. 2 dekada na ang nakararaan. Yung pagpapalaki ng isang tatay, hindi ko na naramdaman sa aking pagmamahal. Wala kang tatay, wala kang masusumbungan. Kapag inaapi ka o inaasar ka, wala kang malalapitan. Kwento ni Jonil, sanggol pa lang siya nung iniwan siya ng kanyang ama. Pinilit man nilang maging masaya ng kanyang ina. Ramdam na ramdam pa rin niyang merong puwang. Bukod sa nanay ko, walang lalaki nagtatanggol sa akin. Tapos, syempre yung mga problema na hindi ko na kaya nung bata pa ako. Kaya minsan naisipan ko mag-suicide pero hindi ko naman ginagawa. Hanggang sa nakilala niya ang kanilang kura paroko na siyang nagpalayas ng mga demonyong bumabagabag sa kanya. Nag-ask kay Father, tanong ako sa kanya, sabi ko, Father, tama po ba yung ginagawa ko sa tatay ko? Sabi ng pari namin, kahit anong mangyari, kahit anong paikutin mo man yung istorya mo, tatay mo pa rin yun, kaya dapat mo siyang mahalin. Sa kanilang parish priest rin unang nakadama si Jonil nang hinahanap niyang kalinga ng ama. Yung gusto ko kasi malaman kung saan ako nanggaling, kung ano yung totoong pagmamahal ng tatay. Kasi yung kay Father Eli, tatay siya ng lahat, diba? Kumbaga, siguro yung pagmamahal niya, hindi sa akin. Siguro pagmamahal niya sa lahat yon. Sa 7 taon niyang debosyon sa simbahan, isang aral ang lubos na pinangangalagaan niya. Parang tinuro sa akin yung pagmamahal na kailangan magpatawad. Yung about nga si Christ, diba? Ginagawa ni Christ na magpatawad. Kaya kailangan ko rin magpatawad bilang anak. Kaya ngayon, pilit niyang pinaghahandaan ang oras na makaharap na niya ang kanyang ama. Tay, hindi na ako nagagalit sa'yo. Handa na ako magpatawad sa'yo. Kaya gusto ko sana, Tay, na makilala ka, makausap ka. Gusto ko malaman kung anong dahilan mo, kung bakit iniwan mo kami. Gusto ko sanang makilala ka, maduktungan pa yung komunikasyon natin. Saka gusto ko maramdaman ng pagmamahal ng isang ama. Lahat nga raw ng ating mga pagdurusa, nasasaksihan ng Poong May Kapal at sa kaso ni Jonil, tila panahon na para mabigyan ng kasagutan ang kanyang mga katanungan. Sa aming pakikipagkwentuhan kay Jonil, nalaman namin na Nilo Arguelles ang pangalan ng kanyang tatay. Mahigit 50 anyos na raw ito ngayon. At sa kanyang personal na pananaliksik, malaki raw ang angka ng mga Arguelles sa Haro, Leyte. Nito lamang nakaraang Biyernes, isinantabi muna ni Jonil ang kanyang tungkulin bilang alagad sa kanilang parokya. Kasama ang grupo ng Sana'y Muling Makapiling, tutulak si Jonil pa Leyte para tuntunin ang kanyang pinagmulan.
Makulimlim na panahon ang sumalubong sa amin paglapag ng Tacloban. Mula rito, 1 oras na biyahe pa ang aming babaybayin bago marating ang bayan ng Haro. At tila isang pangitain daw ang naramdaman ni Jonil sa napipintong pagkikita nilang mag-ama. Natulog ako gabi, parang nanaginip ako na parang nakita ko siya na nahawakan yung kamay, na kausap, malakas ang kutob ko na makikita ko siya. Magandang umaga ho. Meron po kayong kilalang Nilo Argilles? Mayroon, kapatid ko. Kapatid niyo po. Pwede ko po ba siya makita? Si Pagdating namin sa Haro, maswerteng natuntun agad namin ang kapatid ng kanyang ama. Pero isang hindi magandang tanawin ang bumungad sa amin. Apo. oh, ito ang lola mo. Ito po. Ito po yung lola ko. Si Jonil, natameme sa kanyang nalaman. Hindi niya inasahan na makikilala ang kanyang lola sa panahong nakapaloob na ito sa isang kabaong. Sa kasamaang palad, simula pa lang pala ito ng mas nakapanlulumong balita. Yung tatay mo, matagal ng patay. Matagal na siyang namatay nung mga 5 years na. Paano, hindi kasi namin alam yung address nyo kung saan kayo nakatira. Nadala muna namin yan sa ospital, mga 2 linggo na admit yun. Tapos, pinamit na namin. Wala kami kasing contact sa inyo kung nasaan kayo eh. Nagpunta kami ng Maynila, hindi ka namin nahanap. Ano po kinamatay niya? Ano yun sa sisto sa dugo? Matagal na siguro, matagal na yung niya, kanya lang. Nililihim niya na may sakit siya. Nung nung grabe na, yun, nala namin sa na-admit siya. Kahit saglit, di ko pa malalakit ng tatay ko. Hinahanap pa rin yung tatay mo, lalo nung medyo mahina na. Sabi niya, kahit gusto niya pumunta, wala siyang magawa. Bawat patak ng luha ni Jonil, tila kahalintulad ng dugo ni Kristong naghuhugas ng makasalanan ng nakaraan. Meron po ba kayong larawan niya or picture ng tatay ko? At sabi nga nila, kapag nagsara ang Panginoon ng pinto, nagbubukas naman ito ng bintana dahil meron pa palang 2 tao na naghihintay rin siyang makilala. Yunel, ito yung kapatid mo, ito ang nag-alaga sa tatay mo nung magkasakit. Ito ang kapatid mo, yung matandang kapatid mo. Kuya, wala eh. Hindi ko naabot ang tatay ko. Hindi ko alam eh.
Ako rin nasa Manila ko nung nawawalan lahat. Hindi ko alam eh. Wala rin siya dito. Matagal ko na siya yung Hanapin kita sa nakahanap. Manila, di kita nakita. Kala ko namatay siya na. 6 na talampakan man ang naging pagitan ni Jonil sa kanyang ama, sinamantala pa rin niya ang pagkakataong ibuhos ang nilalaman ng kanyang damdamin. Tay, kahit nasan ka man, sana mapatawad mo ako. Then, alam ko hindi na tayo binigyan ng pagkakataon ni Lord na magsama. Pinapatawad kita, saka tayo mahal kita, mahal na mahal kita. Ang tunay na sakripisyo ay nagdudulot ng kapayapaan at kaligayahan sa puso ni Numan. Tulad na lang ngayon, tinitiis ni Jonil ang sakit ng katotohanang wala na ang amang hinahanap niya. Dahil batid ni Jonil na hindi man na sila nagkita, tahimik at payapa naman na nitong kapiling ang may lumikha.